Saan ka man naroroon, mahal ko, mananatili kang buhay sa aking puso. Ramdam kita sa bawat sandali. Dahil buhay na buhay ka sa himig ng pag-ibig. Himig ng pag-ibig. I need your love, you brighten up my day. Isang himig na maging gabay sa mga taong wagas na nagmamahalan. Duyan ng malabahagharing pag-ibig na hihili sa puso at pakiramdam. Himig ng pag-ibig. Isang dula na kung saan iikot ang iba't ibang kwento na inyong mapapakinggan mula Lunes hanggang Sabado. Sa pluma at direksyon ni Luvimin Aquino. Dito sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, ihandog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines, ang unang bahagi ng isang linggong kasaysayan na pinamagatang Kung Puso ay Malinis. Dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. Kept that love alive. I can't forget you. Nakarating ka na rin dito sa bahay ninyo, Mildred. Pasensya ka na. Nakakaya pa sa'yo. Nagkataon na nasira ng tricycle ko sa harap ng nagmeriendahan natin. Paano na yan? Hindi ka na makapagpapasada aga at madilim na. Uuwi na lang ako para magluto ng panghapunan namin. Hindi naman maasahan ng itay kung kailan tumanda. Tsaka parang walang isip. Huwag ka namang ganyan. Nilalait mo naman ang itay mo. Dapat respetuhin mo siya, ha? Mula nang namatay si inay, nalulong na sa iba't ibang bisyo. Kaya kinakausap ko ang aming kapitbahay. Dahil umuutang ng iinumin niya doon sa tindahan at naiiwan ang bisikleta niya sa pagsusugal niya. Hindi naman sa'y tinataboy kita, ha? Pero madilim na masyado. Kung hindi ka magpasada, ha, mamaya ay mamasyal ka dito sa bahay. Tignan ko. Baka sakali na hindi na ako masiraan. Dahil luma na ang motor ng tricycle ko. Ibinta mo na yung baka mo para may pagkunan ka ng ibibili mo ng bago mong motor. Sayang naman kung ibibenta ko, Mildred. Maamo yun. Nakakapanghinayang. Nakalimutan mo naman ang bumamba dito sa tricycle mo. Teka, parang yung baka ko yun ah. Uy, si Mang Minyong yun na bumibili ng baka. At saka, ibenta rin. Baka kung nagkakamali ka lang, aga. Kakulay na kasing katawan din ng baka mo yun. Kailangan kong patunayan, Mildred. Iwanan ko ang tricycle ko dito at habulin ko sila. Ha? Sino ang siga dyan sa inyo? Takot naman kayo na lumabas sa mga bahay nyo. Kahit magbatayan tayo. Ha? Mabuti. At umuwi na kayo, itay. Loko ka. Ikaw ang hahamon sa akin. Kaya mo ba ako, ha? Matagal na akong nagpapasensya sa inyo, itay.
Pinapabayaan ko lang kayo. Kahit hindi nyo ako tulungan doon sa bukid. Pero hindi ko mapapalampas ang pagbenta nyo sa baka. Nagsumbong ba sa'yo si Minyong? Nakita ko sila na hinihila nila ang baka, Itay. Ha? Ibebenta ko sana yon. Pero ayaw ko. Para lang may maipalit sa lumang tricycle ko tapos isinigwal ninyo. Hoy! Wala kang karapatan na sumbatan ako. Anak ka lang. Ibalik nyo ang pera sa akin para makuha ko ang baka ko, Itay. Ano ba ang ibabalik ko sa'yo? Pinambayad ko ng utang. Bakit nyo ginawa yun, Itay? Hoy! Huwag mo akong sigawan, ha? Sandali lang at kukunin ko yung itak at tatantarin na kita ng pinong-pino. Talagang hindi ka na nagpasada, Aga? Pero, bakit ganyan ang itsura mo? Ano pala ang nangyari sa pag-uusap ninyo ng tatay mo? Sobrang sama ng loob ko, Mildred. Wala na yung baka ko. Lumipad na. Dahil sa sugarol kong, Itay. Ano? Sayang naman. Nagsagutan kami ni Itay. Pero dahil sa gusto niya akong itakin, kaya umalis ako doon sa bahay namin. Ano? Paano na yan? Hindi ka naman na nagpigil. Sobra na si Itay. Ang sama ng loob ko sa pagkawala ng baka ko. Lilipat na lang ako dyan sa bahay ni Pinsan Sinon. Nakakahiya namang makitira dito. Ano ba naman si Pinsan Pitong? Mas lalo yatang lumala. Mabuti at iniwasan mo. Nakitira ako kay Pinsan Sinon, Ante. Pero maaga akong lumipat dito sa bahay. Dito sa may bukid. Ang mabuti pa ay pumunta ka dito sa bahay. Baka kayo pang mag-amang mag-away. Ante, paano ang mga tanim ko dito sa bukid? Magpipitas na ako sa susunod na linggo. At kasalukuyan na may palay ako. Nako, wag yan ang isipin mo. Pakinggan mo naman ako. Mabuti at binuksan mo agad ang pinto nyo. Alam ko na dito nakitulog kagabi si Aga. Hindi po. Diyan po sa bahay ni na Kuya Sinon siya nakitulog. Pero sabi ng pamangkin ninyo ay maaga raw siyang umalis. Hindi alam kung saan pumunta. Takot din pala ang loko. Pero alam ko kung saan siya nagtatago. Nandun sa bahay niya sa bukid. Mang Pitong. Ako pang hahamunin. Hindi pa sapat na bayad ng baka niya sa maraming hirap ko sa kanya. Kaya magtago na lang dahil utangin ko ang buhay niya. Girl, I need you. I need your love. Malala na talaga si Pitong, Aga. Hindi na niya alam ang mundo kung lasing siya. Kaya mas mabuti kung dito ka na manirahan. Baka kung ano pa ang mangyari sa inyong mag-ama. Pero iisipin niya na duwag ako, Ante. Pakinggan mo ako, Aga. Sayang naman yung mga itinanim kong palay at gulay. Malapit ko ng pakinabangan. May kapalit yan. Ikaw na ang mag-aalaga ng mga kambing at baka. At malawak pa ang taniman doon sa gulayan. At pwede mong taniman ng palay ang ibang parte kung panahon ng tagulan. Sige po, Ante. May kubo ba doon na pwedeng kong tirhan? Oo. Pwede kang umuwi dito dahil malapit lang dito.
Kung gusto mo na matulog doon, pwede naman. Nahiya kong tumira dito sa bahay ninyo, ande. Ang laki. Tsaka hindi ako sanay sa malambot na kama. Ikaw naman, parang iba ka sa akin. Ayaw mo ba na subukang mabuhay ng maginhawa? Ang lalim ng buntong hininga mo. At nalungkot ang itsura mo. Kung hindi sana mahirap ang pamumuhay namin at hindi nalulong sa sugal at hindi lasang giro si Itay, hindi lang sana hanggang bukid ang pagkakakitaan ko, auntie. Huwag mo lang isipin yan. Kung ano ang masasabi mo, tutulungan kita sa pag-aaral mo. Maraming salamat, auntie. Pero matanda na ako sa bagay na yan. Nahihiya ako sa inyo. Hindi para sa akin ang pag-aaral. Nagkataon na may binili ako dito sa bayan, Aga. Ano, paano ka na? Nakikitira ka na kina Aling Kidang? Ay, iyon nga ang ipinayo sa akin. Ako raw ang mag-aalaga at mag-aasikaso doon sa bukid nila. At marami silang alagang baka at kambing. Oh, parang hindi ka rin lumayo sa lugar natin. Nahiya sana ako na tumira kina Auntie Kidang. Dahil mayaman sila, malaki ang bahay nila. Napakabuti nila sa akin, kahit mga pinsan lang ni Inay. Kaya magpalamig ka muna. Baka sakaling mahimasmasan na ang itay mo. Galit na galit siya sa'yo. Ay, mahirap na. Baka may madisgrasya pa sa iyong dalawa. Alam ba niya na nagkikita tayo? Ang alam ko ay hindi. Pero kung malaman niya na pumunta ako dito sa bayan, baka maghinala yun na nagkita tayo. Ngayon nawala na ako doon sa lugar natin. Bahala ng Itay na magsaka at magtanim. Pero may duda ako na hindi niya kaya. Saan naman siya kumukuha ng mga kailangan niya sa buhay kung hindi siya magsaka? Mabuti nang naroon ka at umaasa lang sa iyo. Baka ibenta na Itay ang bukid at yun ang gagamitin niya. Pero yan ang hindi ako papayag. Hindi pwede na wala akong mana dahil may parte ang namatay kong inay sa bukid at gulayan. Muntik na kitang hindi makilala, Nika. Mas lalo kang gumanda. Naku, si Aling Kidang naman. Binibiro niya naman ako. Akala ko nagtatrabaho ka doon sa Maynila. Hindi ko kaya, kaya umalis ako. Lagi na lang akong puyat at nagkakasakit, kaya pumayat ako. Pero bagay mo yung katawan mo. At marami ka naman pwedeng pasukan dito, applyan. Iniisip ko ngang mag-abroad, pero hindi pa sa ngayon. Malalayo ka na naman sa pamilya mo. Plano ko pa lang. Kung makakapasok ako sa matatag na trabaho, baka hindi ko na ituloy ang mag-abroad. Alam ko na pinatuloy mo dyan sa bahay niyo, Ibag. Mapagmalaki ang loko. Dahil mayaman ka na kamag-anak ni Lucia na asawa ko. Ako ang nagkumbinsi kay Aga, Pitong. Mahirap kung mapasubo kayong mag-ama. At bakit naman na idinamay mo ang baka niya na ibinenta at isinugal mo? Huwag na kayong makialam. Dahil pinsan mo lang ang aking dating asawa. Junior si Aga. Yang pagsusugal mo ang makakasira sa iyo. Wow! Huwag kang makialam, sabi ko. At ngayon na umalis si Aga,
kung gusto kong ibinta ang bukid na sinasaka niya, walang makakahadlang sa akin. Yan ang huwag mong gagawin. Hindi ko na matiis ang makipag-usap sa'yo. Gusto mong sugurin kita dyan? Yan ang huwag mong gagawin. Dating sundalo ang asawa ko at pwede siyang humingi ng tulong sa mga pulis para hindi ka makalapit dito sa bahay. Magagawa mo ang gusto mo dahil mayaman ka. Ha? Girl, I need you. I need your love. Ay, ang itsura niyo, Mang Pitong. Lasing na naman kayo. Ano naman ang pakialam mo? Hindi ko naman hinihingi sa'yo ang panginom ko. At may mga pwede kong isangla sa gulayan at bukid. Ano? At isumbong mo sa duwag na nobyo mo. Ha? Kahit siya ang naghirap, nagtanim at nagsaka. Wala na siyang pakialam dahil umalis na siya. Ayaw ko pong idinadamay ninyo ako sa galit ninyo kay Aga, Mang Pitong. Alam ko na nakikipagkita ka sa lalaking yon. Anong mapapala mo sa kanya? Wala kang kinabukasan sa kanya dahil wala siyang pangarap. Kaya, ayon, hanggang bukid na lang at gulayan siya. Talaga na naghinala si Tay Mildred. Bahala na siya kung ano ang gagawin niya sa mga pinaghirapan ko sa bukid at gulayan. At pag-inom niya at pagsugal niya. At pag naubos, tignan ko lang kung anong ikabubuhay niya. Baka naman magpatulong kay Aling Tidang. Ang kapal naman ng mukha niya kung gagawin niya yan. Si Inay ang kamag-anak nila at hindi kinakampihan ni Auntie ang mga ginagawa niya. Akala ko kung tahimik na tirahan niyang malaking bahay ng auntie mo. Ano mayang naririnig ko? Huni ng mga ibon at insekto yata at may nakakatakot na huni. Huni ng mga lumilipad tuwing gabi. Nandito ako sa bukid. Ay, hindi ka ba natatakot? Bundok ba dyan? Napapaligiran ng iba't ibang puno ang bahay na ito. Maraming mabulo, santol at iba pa. Kung gusto mong pumunta rito, ipapasyal kita. Ay? Hindi kaya magagalit ang auntie mo kung may babae kang ipapasyal dyan? Mabait si Auntie at hindi istrikto. Sige, inaantok na ako. Maaga akong uuwi dun sa bahay nila Auntie bukas. Aray ko. Nakatulog pala ako dito sa higaan ko. Ang akala ko, totoo na may kasama ako na magandang dalaga. Sa malamig na kwarto. Saka ko nalaman na nahulog ako sa simento. Nanaginip pala ako. Buti na lang at nakakapit ako. Kung hindi, nauntog na sanang ulo ko sa simento. Pero, dumugo. Dahil nauntog ako sa gilid ng kama. At medyo nahilo ako ng 2 oras. May tira pang alak. Madaling araw ko lang inumin. At walang makapagbabawal sa akin dahil wala naman akong kapiling dito sa bahay.
Bakit pumunta pa kayo dito, auntie? Uwi na sana ako. Akala ko hindi ka na naman uuwi. Kaya nagdala na ako ng pagkain mo ng almusal. Kaya kahit sa tanghalian ka na lang umuwi. Dahil may pupuntahan ako. Mamayang hapon na po ako uwi, auntie. May bigas naman ako dito. At pupunta ako sa ilog para mamingwit. Parang na-miss mo doon sa lugar ninyo Kaya mas gusto mo na dito ka tumira. Nasanay ako doon sa lugar namin, auntie. Wala ka bang ibang namimiss? Si auntie naman. Hindi naman masama kung may nobya ka na. Kahit mag-asawa ka na dahil nasa tamang gulang ka. At kung hindi ka pa nakahanda na magpamilya, tutulungan kita para makapag-aral ka ulit. Parang hindi na papasok sa utak ko ang pag-aaral, auntie. Salamat na lang po. Ang plano ko po ay makipag-ayos kay Itay. At sana, magbago na siya. Ikaw pala, Nika. Ano ba ang may paglilingkod ko sa iyo? Mamamasyal ka sa bahay? Wala ako doon, kaya nakasarado. May pinuntahan kasi ako, kaya natagalan ako. Pero malapit na akong umuwi. May importante ka bang sasabihin sa akin? Sige, okay lang na makipag-usap ka sa akin at pumunta ka sa bahay. Sige, doon ka na maghapunan. At sasabihin ko sa katulong na magluto ng paborito mong putahe. Sige na, at may pag-uusapan pa kami ni Attorney Javier. Kahit ano na lang sanang may tulong ko sa bahay ni Auntie Kidang. May nakatayong babae sa gate. Magandang hapon sa iyo, kuya. Bisita ba kayo ni Ninang Kidang? Ninang mo pala si Auntie. Pamangkin nila ako. Pinsan nila si Inay. Ako si Aga. Ako naman si Nika. Masaya ako na makilala kita, Nika. Ang lambot naman ng mga kamay niya. Nakakaakit ang ngiti niya. Bakit kaya ako kinakabahan? Nandito lang kotse ni Ninang. Girl, I need you. I need your love. Ano pa ang mga susunod na mangyayari? Mga kaibigan, pakinggan bukas ang karugtong ng isang linggong kasaysayan na pinamagatang Kung Puso ay Malinis. Dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. Mula sa panulat ni Delfin Dumayas at sa direksyon Lubimin Aquino Sr. Produksyon, supervisyon, Leyte Yasto Delio Aquino. Handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo.